The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tanong ko mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Kongreso. Ang panganay na anak na si Aiza Umali ay personal na dumulog sa ating tanggapan para sa hinaing nito tungkol sa hospital bills ng kanyang ama na hanggang ngayon ay naka-admit pa rin dahil sa isinasagawang operasyon sa kanya. Magandang hapon po, Aiza. Aiza, magandang hapon. Ayon. Kumusta ang kalagayan ngayon, Aiza, ng iyong ama matapos ang isinagawang operasyon sa kanya? Okay naman po. Ina-obserbahan pa po yung kanyang bituka, yung kanyang pag-ihi, pagdumi. Okay naman po ang facilities po nila. Opo. Saan ang ospital ito na operahan? Sa ating yung medical center. East Avenue Medical Center. Gaano niya ito katagal na bago na operahan itong gaano katagal niyang iniinda itong sakit niya? Bago na operahan siya, gaano katagal niya iniinda yung sakit? Bali, pa-second operation na po niya yan. Kasi na-operahan na po siya sa simula, tapos bumalik na naman po. So pangalawang operasyon na to ng tatay mo? Okay. Sino yung katuwang nyo? Dahil syempre yung tatay bilang siya yung haligi ng tahanan, ngayon dahil meron siyang iniindang sakit at bagong opera, sino ngayon yung nakakatulong sa inyo para sa gamutan, para sa pang-araw-araw na pangangailangan ni tatay? Sa ngayon po, meron naman po nagbibigay sa amin for GCash, financial assistance sa mga pinsan, sa mag-anak, mga relatives po. Barangay na tumutulong naman po sa amin. Okay. Apo. Ilan kayong magkakapatid? Aiza? Tatlo po, panganay po ako. Tatlo. So ikaw yung panganay. Nagtatrabaho ka na ba, Aiza? Nagtatrabaho ka na? Ay, sa totoo lang po, ako po naglalabada, namamlansya, sa mga pinsani ko rin po. Hindi ko naman po kinakahiya yun dahil marangal na trabaho naman po. So nagdidiskarte ka sa paraan ng paglalabada, pero nag-aaral ka pa? Araw-araw, apo. Nag-aaral ka pa rin ba or tapos? Ay, hindi na po. May asawa na po ako. May tatlo po ako pa na. Meron ka na ding asawa at mga anak? Oo. Yung dalawa mong kapatid, kumusta? Meron na din bang pamilya? Po? Yung dalawa mong kapatid, meron na din bang sariling mga pamilya? Bali, yung isa ko pong kapatid ay may asawa
nag-asawa na yung bunso namin. Yung isa po ay wala pa rin po. Ay, sa ngayon po ay wala siyang trabaho ngayon. Ay, nilalabas lang po yung tricycle ng tatay ko. May tricycle naman po ang tatay. Natay po ang paggawa ng magkasakit. So bago si tatay nagkaroon ng sakit, ang hanap buhay ni tatay ay tricycle driver. Po? Bago nagkasakit yung tatay mo, ang hanap buhay niya ay tricycle driver, tama? Po? Sabi ko, bago nagkasakit si tatay, ang hanap buhay niya ay isang tricycle driver. Opo. Okay. Opo, tricycle driver po. Kumusta naman yung nanay po ninyo? Ano po, si nanay ay isa na pong senior, 63 years old po. Sa ngayon po, wala po siyang trabaho. Naghihilos-hilos lang po. Kasi yung nagpe-therapy po noon, ngayon ay hindi na rin po dahil senior na rin po siya. Okay, so matanong ko kayo, Aisa, nasa magkano naman yung kinakailangan ninyo para sa gastusin sa ospital ng tatay mo? Po? Nasa magkanong halaga yung kakailangan ninyo para sa hospital bills? Bill po, na kulang na po kasi sa temporary po namin, kagabi lang po ay nakita ko po 4,000 mahigit na po. 4,000? Mahigit, opo, mahigit po. Ang isang araw po namin ay 1,800 po eh. Okay, so sigurado ka ba na 4,000 pa lang? 4,000 mahigit po. Mahigit. Okay. So, ang tanong ko... 400 po pala, 400. Ayun! Po pala. 400! Naano lang po, kinakaba. Okay, Hindi po kasi alam to ng mga kapatid ko, tatay ko, nanay ko, dumulog lang din po ako. Nagpakasakali po. Okay, akala ko 4,000 pesos lang dahil sa 4,000 400 plus po. Oo, 400,000. Akala ko 4,000. Ako na magbibigay sa'yo niyan. Pero 400,000. Napakalaki na, no? So, paano nyo nalaman or nakilala na merong Ako Bicol Party List? Hello, Aisa. Paano nyo nalaman na merong Ako Bicol Party List na handang tumulong sa inyo? Nag-ano po ako ng temporary bill po para po ako may ako na alam ko po na kahit pa paano po malakas at nasabi ko rin sa tinutulong sa akin na kapwa akong sihala sa amin po. Okay, so paano mo nalaman na merong ang Ako Bicol Party List, Aisa? Ito ba ay naikwento sa'yo? Po? Okay. Aisa, sabi ko, paano mo nalaman na merong Ako Bicol Party List? Pasensya na po, nahugong eh. Okay lang, okay lang. So, ang sabi ko, paano mo nalaman na merong Ako Bicol Party List na handang tumulong, especially sa mga ganitong mga kababayan natin na nangangailangan ng atensyong medikal? May isa po kaming kasamahan na taga Laguna na isa nyo rin pong natulungan. Kaya nasuggest niya sa akin na ako'y dumulog po dito. Okay. So, ang kailangan nyo ngayon kung bakit ka dumulog ay para sa hospital bills ng tatay mo na nagkakahalaga na ng 400,000. Okay, Aisa, makinig ka, no? Aisa Umali, makinig ka para sa alalahanin mo. Makakausap natin. Nasa kabilang linya na ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Magandang hapon po, Tabang Ora mismo. Magandang hapon din Apo, po sa mga Sir nanonood Alvin. at mga nakikinig po. Yes, Apo, yes ma'am. Eto, ano po yung maaring maibigay nating tulong mula sa Ako Bicol Party List para sa alalahanin po nila Aisa patungkol po sa hospital bills ng kanilang ama? Opo, nakikinig po ako sa usapan ninyo kanina. Akala ko nga po, 4,000 ang kailangan. Oo nga, nila. sabi ko nga Sir Alvin, kung 4,000, papadala na lang natin. Agad-agad. Opo, GCash na lang po sana natin, ano ma'am? Opo, 400,000 po. Anyway, yung file po niya, nandito po siya, na-review po, bumaba po ako mismo kanina sa People's Day. Nakita ko po yung ating mga pasyente at napakarami po. At isa po sila sa napili po nating tulungan. Ngayon po, yung dokumento po, at nandito po sa harapan ko ang dokumento nila. At dali-dali po, ora mismo,
inapprove na po yan. Yung kailangan po nila 400,000 ay tayo po, ang Ako Bicol Party List po ay aambag ng 100,000. Ayun. So 100,000 ang ambag mula sa Ako Bicol Party List. Ano pa po yung magiging requirements or mga proseso po pong dadaanan nila Aiza para po ay diretsong matanggap na po nila ang libreng serbisyong ito mula po sa Ako Bicol Party List? Actually po, napakadali na po ng proseso. Hihintayin lang po nila ang mensahe o tawag ng ating Ako Bicol staff, coordinators. Tatawagan na lang po sila sapagkat na-submit na po kanina lahat po ng mga kailangang dokumento natin upang i-assess at pag-aralan po. Ngayon po, hihintayin na lang po nila ang tawag at mensahe. Ayun. Upang sa gayon, matanggap po nila yan mga after several days po mula ngayon. Pagkatanggap na po nila, i-schedule po sila para i-release at makuha na nila yung GL. Opo. So, yan po ang several days. Possible bukas or sa susunod na araw, ano po? Or the moment na ma-discharge, bago ma-discharge yung pasyente? Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Okay. At least sigurado na po sila, Aiza, at ang pamilya na meron silang aasahan ng 100,000 pesos mula po sa Ako Bicol Party List. Correct po. Correct. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Political Supervising Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Yes po, mabuhay po kayo lahat dyan. Salamat po. Ayun. Balikan natin si Aiza. Aiza? Hello, Aiza? Hello, Aiza? Ayun. Aiza, Salamat po. Apo, narinig niyo po si Sir Alvin. Opo. Apo, mag-aambag po yung Ako Bicol Party List ng 100,000 para po sa hospital bill ng tatay po ninyo. Hello, Aiza? Okay, medyo... Okay. Aiza, 100,000 ang tatanggapin nyo mula sa Ako Bicol Party List. Okay. Aiza, sa huling pagkakataon, naririnig niyo na po ako? Opo. Okay. 100,000 daw po mula sa Ako Bicol Party List ang iaambag para po sa hospital bills ng tatay po ninyo. Opo. Maraming salamat po. Laking bagay po sa amin. Apo, so nakakasmile na si Aiza. Sa madaling sabi, malaking kagianan po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List para sa hospital bills ng kanilang ama. Maraming salamat, Aiza. Maraming salamat din po, Congressman sa Bicol Party List. Sa Bangkoras List. Ayun. So, ganyan mga ka-aksyon, tumulong ang Ako Bicol Party List, ano? So, ganyan, walang pinipili, mapaliit man yung bill or mapalaki, handang tumulong po yung Ako Bicol Party List. Samantala, eto mga ka-aksyon, ito lamang nagdaang linggo, ika-22 ng Mayo, nang isagawa ang formal turnover ng mga solar home system sa dalawang isla na hindi inaabot ng kuryente sa ilang dekada nang lumipas. Sa tulong ng Bagong Pilipinas Project na pinangunahan nila House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico, katuwang ang ALECO at National Electrification Administration, ito ay matagumpay na isinakatuparan at mahigit 257 na pamilya mula sa Barangay Galicia, Rapu-Rapu ang nabigyan ng solar home system, habang sa Sitio Dinagsaan, Barangay Hacienda, Tabaco City naman, mahigit 50 na mga pamilya ang nakatanggap. Ang ilang kaganapan ng pagbisita ni Congressman Saldico, panoorin po natin ito. Nung nasira pa yung gamit namin, syempre, nahihirapan ako. Yung buhay namin, parang ang gulo. Tapos, lagi akong galit kasi nag-aaral yung mga anak ko, walang liwanag. Tapos, walang tumutulong sa amin. So, ganitong na nagkaroon ako ng ilaw. Sabi, sobrang talagang saya. Na hindi ko may paliwanag ko. Parang nanalo na ako sa loto kasi matagal ko na itong pinangarap na magkaroon kami ng ilaw kasi umpisa noon hanggang ngayon. Sa 35 years old na po ako. Ngayon pa lang nakadanas ng liwanag. Matagal ko ng dream, this is the best project na ibibigay natin sa ating mga kababayan na hindi inaabot ng kuryente.
project ng National Electrification Administration, ALECO, at sa pangunguna ni Congressman Saldico, nagkaroon tayo ng mga solar home system. The President and the administration, the Speaker wants 100% energized. No? Out of the 500 household, 257 po ang nag-apply. Binigyan, gabos na tinaawan ki solar. Charity begins at home. Na? Sisay pang-inot na tabangan. Siyempre, ang sandiring kapwa Bicolano. Salamat po sa Ako Bicol Party List, tsaka kay Kong Saldico dahil po sa tulong po nila, nagkaroon po kami ng liwanag dito sa bahay namin. Hindi lang po sa bahay, pati sa aming buong pamilya. Masaya na po kami talaga. Hali sa inisyatibo kang Ako Bicol na nag-alokar ni maabot sa 800 million pesos nguna budget year na 2025. And bilang patunay kayan mga tugang, there will be a 24/7 supply na kuryente. Maraming salamat sa Ako Bicol. Ayan, maliwanag ng buhay ng mga taga-barangay Galicia, Rapu-Rapu dahil sa hatid na solar home system ng Ako Bicol Party List. Malaking kagaanan, kasiyahan at kaginawan sa kanilang buhay, especially sa may mga nag-aaral ng mga bata sa loob ng bahay. At syempre, hindi na ito mahihirapan patuwing gabi na magtrabaho yung mga nanay, kaya malaking tulong po ito sa kanilang pamilya. Mga ka-aksyon, ganyan tumulong Ako Bicol Party List. Laging handa sa pagtulong anumang panahon. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina naman ang humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang 9 na taong gulang na anak. Ang buong kwento niyan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw
pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang Ora mismo. Eto mga kaaksyon, mula ulit sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap naman natin si Nanay Eileen Madura at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang panganay na anak na may iniindang bukol sa kanyang baba. Magandang hapon po sa inyo, Eileen. Magandang hapon din po. Apo, Nanay, kumusta po ang kalagayan ng inyong pong anak? Sa ngayon po, maayos naman po siya. Apo. Gaano po kalaki itong bukol na iniinda niya po sa kanyang baba? Ano po para po siyang laki ng ping-pong ball. Medyo maliit po ng konti sa ping-pong ball. So medyo ganyan po ano? Ito, sa baba. Okay. Ilang taon na po itong bukol niya na sa kanya pong baba? Hindi ko po sure kasi last year ko lang po siya napansin. Pero ang sabi ng anak ko, nung mga nakarang taon, may nakakapana daw siyang maliit sa bukol. Ayun, hindi lang po siya nagsasabi sa akin. Hindi po niya nabanggit man lang na meron po siyang nakakapangbukol, ano? Hindi po. Opo. Ito po ba inapatingnan niyo na po sa doktor? Opo, napatingnan na po. Ano po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung diagnosis? Ano raw itong bukol po niya na andyan po sa kanyang baba?
Submental mass, thyroglossal duct daw po. Cyst. So ito po ay isang uri ng cyst? Opo. Opo. Saan daw po posible itong nagmula? Siyempre, ano yung sabi ng doktor? Bakit dyan po sa kanyang baba lumutang or lumabas po itong bukol? Sa totoo lang po, hindi ko na po naisip na itanong yun eh. Kasi ang focus ko eh, mapagabang po agad yung anak ko. Pero ang sabi naman po sa amin ng doktor eh, hindi naman daw po siya ganun kadelikado, pero kailangan po siyang tanggalin para hindi, kasi habang tumatagal, pwede pa po siyang lumaki. May epekto ba ito sa pagkain, pagmuya ng pagkain ng bata or sa kanyang paggalaw-galaw? Awa ng Diyos po, wala naman pong epekto sa kanya. Normal pa rin po yung pang-araw-araw na aktibidades po niya. Opo. So ang sabi ng doktor, kailangan daw tanggalin? Opo. Okay. Anong klaseng operasyon po ba ang kakailanganin or kailangan lang... Ano operahan po. Okay. So kailangan daw ng operasyon. Kayo po na, ano po yung hanap buhay po ninyo ni Mister? Sorry po? Ano po yung pinagkakakitaan nyo po? Paano po kayo, si Mr. po ba may trabaho? Kayo po ba may hanap buhay? Ako po, may bahay lang po ako. Ang naghahanap buhay po sa amin ay ang aking asawa. Isa po siyang factory worker po. Isang factory worker si Mr. Opo. Nasa magkano naman po yung kinikita ni Mr. Nay? Minimum po eh. Minimum lang pong kinikita niya. Opo. Sapat naman po sa pangangailangan po ninyo pang araw-araw. Minsan po kinukulang kasi mga bata nag-aaral. Kaya minsan nagigipit po talaga. Normal naman po na magigipit kapag isa lang ang kumikita sa pamilya. Opo. Ilan na po yung anak po ninyo? 2 po. 2. So sabi nyo po parehas pa nag-aaral. Opo. So paano nyo po natutustusan yung mga pangangailangan ninyo? Lalo na ngayon po meron pong sabay na gamutan. Ito pong panganay po ninyong anak. Sa ngayon po kasi wala naman po siyang iniinom ng gamot. Kaya kahit pa paano kinikita po ng mister ko eh, napagkakasya naman po sa pang-araw-araw na pangangailangan namin kahit po nag-aaral yung mga bata. Opo. Nababanggit po ninyo na kailangan i-undergo ng operasyon yung anak po ninyo. Nasa magkano daw po yung kailangan nyo pong paghandaan para po masagawa yung operasyon? Mga nasa around 60,000 po eh. 60,000 daw po? Opo. Okay. So, meron na po ba kayong naipon ay? Hello po? Meron na po ba kayong naipon or talagang wala pa po? Wala pa po eh. Okay. So, dumulog po kayo dito sa aming programa para po ay humingi ng tulong para po sa pagpapa-opera ng anak po ninyo. Opo. Okay. Nanay Eileen, makinig po kayo, no? Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono sa muli si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa muli, Sir Alvin. Ay, magandang hapon po muli, ma'am, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig po. Opo, eto po si Nanay Eileen, Sir Alvin, Sir Rex, ay humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para po sa pagpapa-opera po ng kanyang anak na meron pong bukol sa baba. Maaari po ba natin itong matulungan? Yes po, ma'am. Nakita po natin ang dokumento nito. Kailangan po yata niyang paoperahan yung bukol po. Tama po ba? Opo. Opo, sa Philippine Children's Medical Center po ito. Swerte-swerte po si nanay at kaibigan-kaibigan po natin ng Philippine Children's Medical Center. Ngayon po ay sasagutin na po yan ng Ako Bicol Party List yung buong 60,000 po. Ayun! Po ng Ako Bicol. So wala nang dapat pang-alalahanin. Halimbawa, Sir Alvin, dumagdag pa po dahilan yung mga gamot na kakailanganin po. Maaari po ba yung maisama sa pwedeng sagutin po ng Ako Bicol Party List? Magkano po, ma'am, ang kailangan sa gamutan po? Nanay Eileen? Nasa 60,000 po. Yung sa gamot po, halimbawa, wala pa naman po wala pang binabanggit? Wala pa naman pong inaanong gamot po sa so, anak ko. Bali yung binigay nyo po ay approximate lang po yon.
Opo, para sa operation po yun, tsaka sa laboratory pa lang po. Okay, para sa operasyon at laboratory. Para sa operasyon at laboratory daw po yun, Sir Alvin? Opo, edi ano lang po, ipapakiusap na lang po natin kay Kong Saldico po. Gawin na po nating 70,000 para may panggamot pa po siya. Ayun! So, 70,000, ano pa po yung dapat pa pong asikasuhin ni Nanay Eileen para tuluyan na pong matanggap nila yung 70,000 mula po sa Ako Bicol Party List? Ay ma'am, wala na pong kailangan si Mami Eileen po. Mangyari lang po ay hintayin po ang mensahe o tawag ng Ako Bicol coordinator po natin, at pagka natanggap na po nila yon, pwede na ho silang pumunta dito ho sa atin sa tanggapan sa North Gate po ng Kongreso at para makuha na yung guarantee letter worth 70,000 pesos. Ayun. Sir Alvin, baka meron po kayong mensahe or advice sa mga kababayan po natin or sa mga tumatangkilik, nanonood po, sumusubaybay sa ating proyekto ng Ako Bicol Party List, syempre lalo na po sa mga medical assistance po. Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, Bicolano o hindi Bicolano po, lahat po ng tumatangkilik po sa Ako Bicol Party List, kami po ay willing na willing pong tumulong sa lahat po ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal. Mangyari lang po ay pumunta po sa aming tanggapan dito po sa North Gate po ng House of Representatives sa Quezon City tuwing Lunes mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mangyari lang po, dalhin po ang mga requirements po na nakalagay po sa aming mga pages, yung medical certificate, medical abstract, kung may quotation po, mas maganda, government's valid ID, at saka po barangay certificate of indigency. Ayun. Sir Alvin, maraming salamat po. Sila lahat dito at lahat naman po binibigyan natin ng tulong. Ayun. So very accommodating si Sir Alvin at lahat ng staff ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Sir Alvin Martinez. Sige po. Mabuhay po ang Ako Bicol Party List at mabuhay din po ang Tabang Ora mismo. Ayun! Ako Bicol Party List, katulong na, kakampi pa, Eileen! Opo. Napakinggan niyo po. Maraming salamat po. Opo, napakinggan niyo po, Sir Alvin. Sabi niyo po, mga more or less 50,000. Opo. Ginawa na po na 70,000 ni Sir Alvin para po ay yung mga pagbili niyo po ng gamot, para po ay humilom, pagka-recover kaagad po yung anak po ninyo, ay ginawa na pong 70,000 ni Sir Alvin at ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ayun, so meron po kayong mensahe para kay Congressman Saldico po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Congressman Saldico. Maraming salamat po sa tulong ninyo, pati po ng Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po. Ayan, Nanay Eileen, wag po kayong mag-alala dahil meron po kaming team na aalalay po dyan sa inyo hanggang matanggap nyo na po itong pinangakong tulong ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po ulit. Yan mga ka-aksyon, at ang mga reklamong ora mismong tinugunan natin at binigyang aksyon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap.
Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Tabang Ora Mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit